May nagtanong sa akin, "Good morning po, Boss Ray. May nagpadala po sa akin ng chat sa email ko na padadalan daw po ako ng sabina, demand letter at makukulong daw po ako ng 6 to 20 years at kakasuhan daw po ako ng criminal case. Di ko na po alam gagawin ko. Di na po normal ang buhay ko. Nagkaroon na po ako ng mental health. Sobrang depressed at stress na po ako. Sana po matulungan niyo po ako, Boss Ray. Salamat po. God bless." Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. God bless din po sa inyo. Ano po, well, itong case nung nagpadala po ng katanungan is, well, iyan ho talaga ang gustong mangyari ng mga bugo katabusadong ola. Yung talagang sirain ng inyong mental health. Kasi kung ano-anong pananakot ang ginagawa niya mga bugok na yan. Ngayon, aalamin ba natin, totoo ho ba? Dapat ho ba kayong matakot? Dapat ho ba kayong ma-stress? Dapat ho bang masira ang inyong mental health? Okay? Hihimayin ho natin itong katanungan na ipinadala niyo po. Okay? So, sabi niyo po, may nagpadala sa inyo ng chat sa email niyo na padadalang kayo ng sabina. Demand letter at makukulong daw kayo ng 6 to 20 years. No? At kakasuhan kayo ng criminal case. Sige, isa-isahin ho natin. So, yung nag-chat ho sa inyo, padadalan daw kayo ng sabina. Okay. Ang sabina po, wag niyo ho katakutan. Kasi ho yan is imbitasyon. Okay? Pag sinabi yung imbitasyon, kayo ho ay pupuntahin sa isang specific na lugar. For example po, kagaya po sa Senado. Wari, sinabina kayo, pupunta kayo sa Senado. Sinabina kayo ng Kongreso, pupunta kayo sa Kongreso. Kung sinapina kayo sa barangay, pupunta ho kayo sa barangay. Kung sinapina ho kayo ng korte, pupunta ho kayo sa korte. Yun po yung pagkakataon po ninyo, makaharap, or kumbaga masagot kung ano man po yung ibinibintang sa inyo or yung issue ninyo. Okay, kung kagaya po nitong mga bugo katabusadong online lending, sabihin na natin quote and quote, pag nagpadala ho ng sabina ang korte, puntahan niyo po. At least masasagot niyo po. Dalhin nyo lahat ang inyong mga proof ng mga harassment messages, harassment emails, Dalhin nyo po siya at dalhin nyo rin po yung katunayan na napakalaki po ng interest na ipinapataw sa inyo at kalahati lang ang nakuha ninyong pera. Nakita nyo, huwag nyo katakutan. Kasi ang sabina, imbitasyon yan. Pagkakataon nyo nga ho yan Madidiin yung mga bugok na yan. Ito kasi mga bugo katabusadong online lending apps na to, gumagamit ho ng mga terminong pangbatas para ho kayo takutin. Ngayon, ang gawin po natin, i-research natin kung ano ba yung ibig sabihin ng sabina. Ang sabina ho kasi is imbitasyon. Okay? Huwag ho kayo matatakot. Pagkakataon nyo nga sagutin nyo at maidiin yung mga bugok na yan. Pupusta ho ako sa inyo. Pagpunta ho, wari, may sabina talaga. Let's say, for example, may sabina. At pinilisintan nyo ho lahat yung, yung mga tawag dito, yung mga ebidensya po ninyo, todas yung mga bugok na yan. Totoo ho. Hindi ho ako nagbibiro. Sasabihin ko sa inyo, pag yan napatunayan ninyo, pinadala nyo yung pinakita nyo kay judge, diba, lahat papapatunayan na may sala pang mga bugok katabusadong online lending. Kaya ayaw tumungtong sa korte niya mga bugok na yan. Mariose. Yung isa po, demand letter. Wala naman hong problema. Padalang kayo ng demand letter. Huwag niyo hong katatakutan ng demand letter. Kasi ang demand letter, kagandahan ho dyan, from the word itself, they're demanding payment. So ngayon, ang gagawin po niya, ilalagay po lahat ng detalye dyan. Dapat. Malalaman nyo kung sino nagpadala, address, at yung contact details. Sino pinadalan? Contact details, saka address. Tapos yung body of letter po, nandun po yung detalye ng utang, ilang araw ang ibinibigay, Tapos kung anong gagawin nila, ito ba? Tapos pipirmahan. Ganun po. So, ba't nyo katatakutan? Di po ba? So, kung maglalagay sila ng contact details nila doon, tawagan nyo. Sabihin nyo, tawag dito, etong demand letter na sinasabi nyo sa akin, sige, mag-usap tayo. Diba? Hindi naman po pwede na kung sabihin nila, ididiin nila agad. Hindi, pag-usapan nyo. Di ba? Sabihin nyo sa kanila na, hinaras nyo ko. Ginalangyan nyo ko. Di ba? Ano ngayon na pag-uusapan natin?
Diba? Kasi ho, ano po, ang tawag dito, ang utang ho, no? Kagaya niya sa mga buko katabusadong online lending apps, meron tayong ceiling on interest rate. Okay? Sa ceiling on interest rate po, maximum of 15% per month lamang po ang po pwede lang ikarga. Lahat-lahat po yan, lahat ng klase ng charges. Puwera po ang penalty. Yung penalty po, hiniwalay po nila yan, which is 5% per month. Okay? Pagka po kasi sinabi na na meron tayong ceiling on interest rate, yan po yung 10,000 pababa. At hindi po dapat yan lalagpas doon sa 4 months. So, yun lang dapat po ang sinusunod po nila. Okay, mabigat po kasi dito sa mga buko katabusadong online lending apps, no? Let's say, for example, 5,000 po na hiram. 2,500 lang ang ipapadala. So, ibig sabihin po, 50% na po ang nabayaran po ninyo. Sobra-sobra na. Diba? Kasi kinaltas na po yung 50% eh. Wala na nga, okay na, napakinabangan dun sa sa inutang nyo. Hindi po ba? Ang linaw-linaw po, 15, hindi po 50. 15. Oh, di ba? Maliho. Layo-layo. 1.5 po, hindi po 5.0. Oh. Hindi po ba? So, maliwanag po na meron na silang mali kagad doon. So, ang gagawin doon, lalagay nila sa demand letter na etong halaga, itong babayaran. Hindi ho. Pwede nyo ihagil yan. Lalo ko, kagaya niya na nasa ceiling on interest rate. 10,000 pababaho at ang hindi ho lalagpas ng 4 months. Kung nandun po yung inyong yung inyong hiniram at tawag dito, naglagay sila doon sa demand letter na mas mahigit doon, ba, ihagil nyo sa kanila. Magkaroon kayo ng kompromiso. I-compromise nyo. Hindi ka po pwedeng ganun. Diba? Abangan nasa batas natin, ito lang. Bakit sosobrahan mo ang singil sa akin? Okay? Yung pong sobra sa 10,000, ayan po, talagang kagaya nga yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo, wanto-sawa talaga yun. Which is actually parang iriribasahin ho yata yan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng BSP dyan tsaka ng SEC. So most probably yan, i-review nila yan, no? Kasi may monetary may monetary group yan, board yan. So sila po ang magde-decide noon. Ngayon, uulitin ko sa inyo, ito kasi mga buko katabusadong online lending apps, kalimitan po ng nahihiram dyan is 10,000 pababa. So, sundin nyo kung ano nasa ceiling on interest rate. Yun ang sabihin nyo sa kanila. Ba't ko babayaran itong pagkalaki-laki na to? Diba? Samantalang kung susundin ko yung nasa ceiling on interest rate, ito lang ang babayaran ko. Tsaka mga po pala, ayon sa ceiling on interest rate, hanggang hanggang doble lang nung halaga ng nakutang nyo po. No, ang kailangan yung bayaran. Ganun lang po, maximum yun. Hindi, for example po, ang nautang nyo is 5,000 plus interest. So, let's say, sabihin na natin na naging 7,000 yun. Times 2 lang yun, hanggang 14,000 lang ang maximum na po pwedeng singilin. Itong mga buko katabusadong online lending apps, yung 5,000, nagiging 20,000, 30,000, hindi ho po pwede yun. Maliho yun. Nakalagay din ho sa ceiling on interest rate yun. Hanggang doble lang nung halaga ng utang. Ulitin ko po, kung 5,000 na nahiram nyo, kung may interest yun, sama nyo interest. Doblehin nyo lang po. So, for example, 5, kung nadagdagan ng 2,000, di 7,000. Times nyo lang ho sa 2, yun lang ho ang maximum na po pwede nilang hiramin. So, 14,000 lang po yun. Hindi po pwede na yung 5,000, magiging 20,000, 30,000 po. Ay, kalokohan ho yan. May limit lang ho yan. Hanggang doble lang nung halaga ng utang. Okay po, sana po maliwanag po tayo doon. Okay? Ngayon po, sabi po, makukulong daw kayo ng 6 to 20 years. Okay, ano kaso? Wala naman kulong sa small claims, pagka nasa sa barangay sa small claims court. Kasi ang usaping hindi pagbabayad po ng utang, no, hindi pa lang po nababayaran at nasunod po nila lahat ng nung nararapat gawin. Let's say na-exhaust dapat nila yung paniningil nila. Okay? At hindi pa rin kayo nakabayad, napadala kayo ng demand letter at nagsampa ngayon sila ng kaso sa small claims court. Pagka yan napatunayan, wala naman criminal liability yan civil case po yan. So, walang kulong yan. Ano sinasabi nilang mga katarantaduhan na yan? Diba? Kaya takot lamang po kayo niyang mga yan. Wala akong kulong dyan. Sasabihin ko sa inyo, 26 to 20 years, anong kaso yun? Diba? Kung kayo po, nilinlang nyo sila or dinaya sa simula pa lang ng pagpapautang. For example, nag-submit kayo ng maling dokumento, nag-provide kayo ng maling detalye, ayan.
maaari po, pag napatunayan po yan, no, na kayo inandaya, estafa po kasi yun. Okay? Kasi yung sila mali ang definition ng estafa nila. Ang estafa sa kanila, pag hindi kayo nagbayad, estafa. Mali. Hindi yung estafa yun. Ang estafa po kasi is, pag kayo po'y nanlinlang at nanloko sa simula pa lamang po, ng pangungutang, no, para kayo makakuha ng pera sa kanila, no, dinaya nyo sila, yun po ang estafa. Pero dapat po patunayan mo ngayon. Yun, may kulong po yun. Or, yung isa pa po, no, pagkatungkol po sa utang ito, is nagpatalbog kayo ng tsege. Kasi alam nyo naman, natatalbog yun. Baga, walang laman, di ba? O kulang ang laman, di po ba? O close account. Yan. May kulong din po yan. Yun po ang may mga kulong. May criminal liability yun. Bukod po sa kulong, meron pa pong penalty yun. Meron pa pong may danyos pa po yun. Okay? Huwag nyo katakutan yung mga kalokohan na yan. Okay po. Tapos yun nga, sabi, sasampahan kayo ng yun nga ho, sabi ko, wala akong isasampang kasong kriminal. Not unless po nandin lang kayo nandoko. That's the only time po kayo na magkakaroon ng criminal liability. Kaya lang, paano ho kayo mapapatunayan na nagkaroon po ng nag-commit ng estafa, samantalang wala naman silang credit investigation. Di ba? Within 5 minutes, sa totoo lang po, isa lang ang totoo dyan sa mga bugok na yan. Within 5 minutes, papautangin kanya mga yan. Totoo yun. Kaya lang kalukuhan papautang nyo. Paano mo nalaman na may kakayanan yung tao na yan, no, na magbayad? Oh. Kasi it works two ways eh. Diba? Kailangan alamin mo kung kaya kang bayaran. Bakit? Para ikaw, mabawi mo yung pinuhunan mo. Diba? O di kaya, pangalawa doon is, kailangan malaman mo may kakayanan na magbayad. Bakit? Para hindi mapahamak yung tao. Para hindi mabaw sa utang. Diba? Kasi alaminin natin, sa Pilipinas, wala akong financial literacy. Hindi ho tinuturo sa curriculum natin yan. Diba? Kaya dapat, yung nagpapautang, diba, may due diligence yan dapat. Inaalam yan kung may kakayanan magbayad yun. Oh, financially, mentally, lahat po yan dapat alamin. Para kung sa bangko. Kasi ang mahirap po sa ating mga Pilipino, aminin na ho natin, napakahilig natin sa mabilisan, sa instant. Di po ba? Wala hong instant sa mundo, dapat ho lahat yan pinaghihirapan. Tingnan nyo sa bangko, tsaka yung ibang mga lending at financing. It takes days. Kasi yung may credit investigation yan, may verification, may evaluation yan, hindi yan basta-basta. Ito mga bugok at abusadong online lending apps na yan, masyadong pinadali ang pagpapautang. O diba? Tama yung sinabi ni Senator Gatchalian. Talagang pinadali. Dinadaan ka sa trap. O diba? Kaya sana lang ho talaga matuloy po yan. No? Ako nagpapasalamat ho ako Senator Tulfo tsaka kay Senator Gatchalian dahil ho talagang pinangunahan nila. Sana nga lang ho magtuloy-tuloy yan. Magkaroon ho ng solusyon. Kasi para ho sa lahat naman yan eh. Hindi lang naman ho para sa isang tao yan. Para sa lahat ho yan. Yung ginagawa ho nila Senator Tulfo na yan tsaka ni Senator Gatchalian. Sana lang po magtuloy-tuloy. Doon naman po sa nagpadala ng katanungan na to, sa tabi nyo yan, puro kalukuhan yan. Huwag nyo takutin ang sarili po ninyo. Kaya ho kayo nagkakaroon ng mental breakdown. Kaya kayo nagkakaroon ng stress. Kasi ho, iniintindi nyo masyado yung pinagsasabi ng mga bugok at abusadong online lending apps na wala namang katotohanan. Mag-research po kayo. Ngayon, kung hindi pa ho kayo handang basahin yung mga yan, huwag nyo hong basahin. Huwag nyo i-stressin ang sarili ninyo. Kasi kagaya ng sinabi ninyo, hindi na normal yung buhay nyo, which is yung mali. Di ba tayong mga tao, no, as an individual, dapat yan, nagagawa natin kung dapat natin gawin. Nasa free country ho tayo, pwede natin gawin ang gusto natin gawin. Huwag lang ho yung mga mali, kasi syempre, may parusa ho yan sa batas natin. Di ba? Pero gawin mo kung yung ninanais ng puso mo. Kayo lang ho ang makakatulong yan. Maghanap ho kayo ng tao na mahihingahan niyo po. Kasi importante ilabas niyo yan eh. Tapos kung talagang hindi niyo pa kaya magbabasa ng mga ganyang klase ng mensahe, huwag niyo yung basahin. Di po ba? Nasa sa inyo po yan. Nasa sa inyo po para po mapagaling niyo ang inyong sarili. Kung sa tingin niyo kailangan niyo magpatingin sa magpatingin ho kayo, huwag ho kayo mahihiya. Kasi kailangan niyo ho yan eh. Kailangan maibalik niyo yung dati niyong sigla.
May alalahanin niyo ho, meron ho kayong mga nagmamahal sa buhay po ninyo. Okay, wag niyo sirain, wag mo sanang masira yung buhay ninyo dahil din sa mga bugot abusadong online learning apps na yan. Which is yan po ang gusto. Puro kalokohan ng gusto niyang mga yan. Tulungan niyo po ang sarili po ninyo. Ngayon, pag okay na kayo, di po ba? Pag-ipunan niyo, tsaka niyo siya bayaran. Ganun lang naman. Kung ang nahiram po ninyo is nasa 10,000 pababa, o sundin niyo po yung ceiling on interest rate. Kung mayroon pang magkakaroon pa nga ng revision yan, mas maganda pa. Di po ba? So, yun na lang ho natin. Ipanalangin natin at umasa ho tayo na magkakaroon ho ng solusyon niya. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.